Sinong mag-aakala, sinong magsasabi na ang nag-uusap ngayon ay parehong anak ng Tondo? Sa kami, Tayuman, sa may Pritil. Paano mo nasabing black sheep ka? Ano ba yung mga ginawa? 4 kami magkakapatid, yung 3 kapatid ko matitino, walang sakit ng ulo. Ako, puro kick out, puro suntukan sa school, puro away. Meron pa akong pinalo ng tubo sa ulo, yung klase ko. Tapos meron pa muntik masaksak. Dati kasi, high school days, ang utak mo is away, suntukan, rumble. Naging kayo ba ni Camille Rojas? Oo. Maraming pinagdaanang relasyon, maraming minahal na babae, si Mike Castillo. Pero alam po ba ninyo, sa edad niya ngayon, wala pa po siyang siniseryosong babae. May pangarap ka bang magkaroon din ng sariling pamilya, ikasal sa babaeng mahal mo? Lahat naman ng tao, Kuya Morley, may pangarap na mag-settle down, magka-family. Kahit din naman ako, di ba? Pero ang reason ko naman, Kuya Morley, kapag hindi dumating, wala akong magagawa. Sino yung sinasabi mong aktor na may attitude? Kasama ko rin sa Dats yan, kapatid ko rin sa Dats. Tapos nag-action. Nag-shooting kami one time. Hindi ko alam kung sabog siya or whatever. Yung eksena, nagda-dialogue, bigla niya ako sinampal. Nakailag ako. Umilag talaga ako. Hindi pumasok. So pikon na pikon siya, nagigigil siya eh. Actually sa set, lahat may issue sa kanya eh. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo. Yes! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Worldwide! Ayan, magandang umaga, hapon, tanghali, lahat-lahat na. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. At this time, isang kwentuhang makatotohanan. Realidad ng buhay ng isang artista. Please welcome Mike Castillo. Yes! Okay, magandang hapon, tanghali, or gabi at umaga sa mga viewers ni Kuya Morley. Ang ating kaibigan po ay may dugong Chinese. Siya po ay nag-aral sa eskwelahan ng mga Chino. Ayan. Batiin mo nga ang ating mga viewers and listeners buong mundo kung saan naroon ang mga Chinese na kalahi. Sure. Ho Tsaki, Ho Epo, Ho Ami, Nanlay Kwa, Kuya Morley Show. And mag-i-enjoy kayo, I'm sure. Si Michael Castillo ay kinilala at nagkaroon ng unang pangalan sa programang That's Entertainment. Ilang dekada na rin ang nakakaraan. Isa siya sa mga original na ipinakilala noon nang yumaong si Kuya Germs. Ano ang nangyari sa buhay mo after That's Entertainment? After ko mag-Dats, actually hindi ako original, Kuya Morley. Second batch ako. Ang original sila Just Tony, sila Ronald Victor, second batch ako. Tapos after Dats, nag-action na ako eh. Noong mga panahon nga sa That's Entertainment ka, sino-sino yung mga nakasama mong artista na ngayon ay visible pa rin sa showbiz? Actually, marami yan. Sila Just Tony, visible pa. Si Romdick, visible pa yata once in a while eh. Tapos, I think Cheryl Tooth is also visible pa. Marami pa sila. Iba nawawala eh. Tapos bilang lulutang, wala. Parang same din sa akin ngayon. Sa 3 dekada na nagdaan sa buhay mo bilang isang aktor, sisilipin natin isa-isa yung mga nangyari. Unang pangyayari sa buhay mo, pagkatapos mong umalis o matapos ang iyong pagiging Dats member, ay nag-action ka. Ano ang mga pelikulang nagawa mo? Marami. Sa action, kay Robin, Ututong Hoodlum, kay Jerry Claval, sa Octors, marami yung ginawa. Kahit na Raymart dun, sa Viva. Maraming action movie. Kasi that time, peak pa ng mga action. Panahon ni Robin, naglalabasan ng mga teen star. Kaya ako, maraming project sa action nun. Di ba, may Robin Padilla, lumabas na. So, naman si Jerry Claval, si Zoren, nag-action na. Lahat sila, mga teen star na nag-action, tina-target magbida. So, sabi ko, psychologically, lahat ng mga kabats ko, nagbibida. Kukunti ang star na kontrabida, sabi ko. Definitely, yung mga senior, sila Philip Salvador, may kontrabidang Edo Manzano. So, yung sabi ko, sila Jerry, walang kontrabidang teen. Nagagawan lahat magbida eh. So, sabi ko, ang gagawin ko, iibay ko, ako magkukontra sa mga teen. Yun, nag-click naman, ang dami kong project. Gumagawa ako sa Octo, gumagawa ako sa Viva, gumagawa ako sa Seiko. Sunod yan eh. So, eventually, nakita yung nag-click, so, sa Jeffrey Santos, nagkakontrabida na Risa, yan, gano'n. Noong mga panahon mo, way back 80s, ito ay natatandaan ko, ako po ay manunulat na noon, na kung saan sinasabing palitan daw
yung apelido ni Mike. Mike, ano nangyari doon? Na ang issue doon, parang sana daw palitan mo yung Castillo dahil parang hindi daw maganda, may jinx daw na dala sa showbiz. Hindi kasi ganito yan eh. Sino ba nagsabi sa akin na may isang writer nagsabi sa akin yan eh. Sabi niya, Mike, palitan mo yung Castillo. Wala pa kasing Castillo sumisikat. Sabi sa akin, kasi nga may jinx ka daw, basta Castillo, wala daw sumisikat na Castillo. Hanggang dyan lang daw nakikilala kung sakali. Eh ako naman, sabi ko, okay lang eh. Sabi ko, sumikat man o hindi, it doesn't matter. Basta nag-i-enjoy lang kasi ako that time eh, sa showbiz. Hindi ko naman ini-aim na sumikat, magbida o gano'n. Basta nag-i-enjoy lang ako. Isa pang silip sa buhay mo, pati na rin sa damdamin mo. After 3 decades ng pagiging kontrabida mo, nagbida ka ba sa isang pelikula? Hindi pa. Nag-supporting lang na ano. Yung pinaka-mating supporting, yung Butakal. Kaya lang, di naman napalabas yun kasi nga, hinabol lang Chong Sister eh. Parang second lead na supporting na doon eh. Diretsa, hindi ka ba nababagalan sa takbo ng karir mo? Actually, tutusin ako, bagalan ako eh. Pero walang magagawa eh. Ganun talaga eh. Bakit walang magagawa? Ibig sabihin, kung hindi ka destined talaga o wala kang magaling na manager, wala eh. Wala ka bang manager? Wala, freelance ako eh. Buti ka nakakapagkuha pa ng project, mahirap kasi maging freelance eh. Hindi ka ba naghahanap ng manager? Kung meron mag-ano, bakit hindi, di ba? Dati, asan ang manager mo? Kasi dati ang manager ko, Kuya Ike, wala na. Nung nagsaseko na ako, sunod na action, that time, wala akong manager, pero bumuko sila sa akin eh. Kasi nakikilala na ako dun, dami kong exposure eh. Sila mismo kumukontak, kilala ko na yung mga TC, kilala ko sila tumatawag. Pero since wala, may iba, tumutulong naman, parang freelance manager, Mike, may project ako sa'yo, I'll get 20%. Pag sa pagiging action star mo, isa-isahin natin yung mga nakasama mo. Unang pelikula na nag-action ka. Sino ang mga artistang big star na nakasama mo? Si Robin Padilla, nakasama ko. Anong ugali meron Ay, si Robin? napakabait ni Robin. Napakabait ni Robin. Wala akong masasabi dyan kay Robin. Napaka-cool ng taong yan. Nakasama ko si Robin nun kasi ng kasikatan niya, di ba? Si Just Tony, nakasama ko rin. Okay din. Sino si Gistoni bilang aktor? Just Tony, mabait, tahimik lang. Kasi kasama ko rin sa Datsan eh. Parang kuya ko rin eh. Tahimik lang siya. Tapos pag kinausap mo, sa tanong, sasagot. Pero tahimik siya. Ganun talaga siya eh. Actually, si Ronnie Riquez, muntik ko nakasama eh. Pero mukhang mabait din siya eh. Kasi kinukuha niya ako that time sa isang movie na hindi lang nag-push through. Pero habang nag-uusap pala kayo, mabait si Ronnie. Kaya lang, disciplinarian siya eh. Maigpit eh. Iisa-isahin natin. Kung maaari ay mabigyan ng pangalan. Kung hindi man, blind item lang. Sino yung sinasabi mong aktor na may attitude? Siguro siya ni-name drop. Nakasama ko siya. Kasama ko rin sa Datsan. Kapatid ko rin sa Dats. Tapos nag-action. Nag-shooting kami one time. Hindi ko alam kung sabog siya or whatever. Yung eksena, nagda-dialogue, bigla niya ako sinampal. Nakailag ako. Umilag talaga ako. Hindi pumasok. So, pikon na pikon siya. Nagigigil siya eh. Pag-cut, sabi niya sa akin, ikaw-complain siya kay Direk. Nababat na umilag. Sabi ko, ba't ako ilag? Wala naman sa script yun ah. Kinukusanatan mo ba ako? Ginagano ko siya. O di gigil na gigil siya. Napapaning siguro. Take 2. Sinampal niya. Umilag na naman ako. O di pumapasok kasi hindi mo obra sa akin yun eh. O di pag-cut, malaman-laman ko, pinuntahan si Direk. Si Direk Toto Natividad pa, the late Toto Natividad. Pinuntahan niya, sabi niya, Direk, patanggal si Mike, papatay na. Patanggal sa eksena. Eh, si Direk, kaibigan ko yan eh. Kasi para kami mga angels si Direk. Kami nila Patrick La Rosa, nila Romel Montano. So sabi ni Direk, ginawa niya ng paraan. Sabi ni sa artista, hindi po pwede, fully paid na si Mike, tsaka nakakunan na yung dead scene niya. O nagigigil siya. Tapos the next shooting day, pumunta siya, dala niya yung baril niya. Tapos pagdala niya yung baril niya, kasi akala niya kukuyugin siya. Siguro praning nga eh. Akala niya kukuyugin siya ng mga staff namin eh. Kasi napapaning siya eh. Nag-uumadik ba to? Okay. Papay naman siya sa public, nag-drug siya eh. Tapos the next day, kasi that time, nung pag-aawat kami eh. Naawat lang kami, magsusuntukan lang kami. Bigyan ko siya eh. Yung mukhang lampa naman yun eh. Pagpelikula lang matapang yun eh. O tapos after that, nag-shooting kami, parang dead ma. Ayan, kaya sabi kong bastos, yan nakasama ko sa Dats, parang kuya ko yan. Kapatid ko yan, tapos kukursa na dahil. Kilala ko pa yung mother niya, mabait. Tapos kukursa na dahil mo ako sa set. Sabi ko, grabe naman, para mo na nga akong kapatid, kukursa na dahil mo pa ako. Visible pa ba siya sa showbiz? Hindi na. Piping saksi ang tissue na ito. Ipasusulat natin kay Mike kung sino yung aktor na bastos at kumursunada sa kanya. Mike, pwede po ba? Iyan na oh. Iyan na. Ayan. Ay. Alam mo na. Siya ang makahulugang mahiwagang tissue. Ginanong ka nito. Oo. Nanay niya, kilala ko, bait-bait na nanay niya. Wala, hindi ko siguro dalang ng droga. Actually, sa set, lahat may issue sa kanya eh. Sa loob ng maraming taon na nagdaan, yung ginawang eksena sa'yo, sa ginawang pagtitrip sa'yo, pambubuli sa'yo, ano na ang nararamdaman mo sa mga sandali ito? Wala na yan eh, wala na yan. Napag-usapan na. Kuya Morling, ako ang klase ng taong hindi ako nagtatanim ng galit sa tao. Kasi ayoko may grudge, mabigat siya sa buhay. I wanna enjoy life. I'm a happy person. I stay positive every day. So, marami nagkakasala sa akin kahit sa ibang bagay. Mga nangungutang, hindi na nagbabayad o mga gawa sa whatever. Wala na yan eh. Life is short. I wanna enjoy life. I wanna be happy in life. From the day na nangyari yan, after a week lang, wala na yan. I'm 50 years old. 30 years from now or 35 years from now, 85, wala na ako sa mundo. Yung 35 years na natitira, magiging
Magiging mabigat pa ba ang buhay ko? I wanna enjoy life. Ma-appreciate the beauty of life. Sino mag-aakala? Sino magsasabi? Nang nag-uusap ngayon ay parehong anak ng Tondo. Sa ano kami, Tayuman, sa may Pritil. Kasi dati nagtitinda ako dun sa may parang plaza ng Pritil bago pa siya gawin at bago masunog. Ano kami sa tapat ng Yanko School. Ah, malapit kina Brandy Ayala. Oh, yun nga, kila Brandy. Oh. Saan ka naman nag-high school o nag-elementary first? Actually, sa lahat ng Chinese school sa downtown, pinasukan ko lahat yan, puro kick out ako eh. Alam, teka, curious lang ako. Kasi taga-Tondo ako at alam ko din naman yung mga Chinese school doon. Ano-ano mga Chinese school? Philippine, Chiang Kai-shek ako galing. Lumipat ako ng Philippine Cultural. Sinipa pa rin ako. Lumipat ako sa Sakya. Sakya is ano eh, parang Buddhism na school eh. Maigpit, kakalbig ka kagad eh. Hindi pa rin ako napatino. Kasi kala nanay ko, papapatino ko, Buddhism na yun eh. Hindi pa rin umubra sa akin si Buddha eh. Basta hutas talaga yung dugo ko, hindi ko alam eh. So, na-kick out din ako doon. Ang pinakuli ko, yung Tansim. Yun lang ang tumanggap sa akin eh. So, doon ka nakagraduate o hindi pa rin? Hindi pa rin. Oo, sana ako eh. Pero nabubugi ako eh. So, hindi ka pa rin nakagraduate doon? Hindi. Kasi yung mga estudyante nag-rally na, that time artista na ako. So, nagra-rally na sila kasi kahit late ako pumasok, okay daw. Kasi nga, bakit may VIP treatment for artista? Nag-rally sila eh. Bino mo, nag-rally dahil sa akin. Na bakit nakakapasa ako kahit hindi ako pumapasok everyday o madalas. Ang reason naman nung principal na working student yan, tsaka kahit paano, natutulungan sorry kasi yung school that time, hindi sikat yun eh. So kahit paano, napapag-usapan yung school, parang ganyan. Kasi that's na ako dun eh, napapag-usapan. So, nagbarikada pa? Hindi naman, nagano lang, mga estudyante, nag-rally lang daw. So, hindi na ako tumuloy na napasok. Kaya undergrad. Pero nakagraduate ka naman? Hindi. Hindi pa din? Hindi na. May pagsisisi? Wala. Bakit? Kasi ano eh, sa mga nakagraduate, maganda yan. Ang pag-aaral ay tanging yaman na hindi makukuha siya, sabi nila. Diba? Sa akin naman, smart ka naman sa buhay, may diskarte ka sa bagay-bagay, okay na sa akin. Pero hindi ko ina-acknowledge sa wag mag-graduate, ha? Mas maganda pag nakapagtapos. Pero sa case ko, gaya ko, ang dami ko mga tropa ko sa Chinese, undergrad, pero manager na ganyan. Kasi most of the Chinese people, mag-graduate man o hindi, may sariling negosyo yan eh. Manager pa rin sa boss sila ng negosyo ng tatay nila. Ikaw ganun din ba? Oo, there was a time, may jewelry store kami. Ako rin nagmamanage sa parents ko eh. Ngayon, retired na sila eh. Pero ngayon, may negosyo pa rin sa auto supply. At ikaw, manager? Hindi naman, saling pusa. Ma-check-check lang. Pero ma-idol yung bayaw ko. Paano mo nasabing black sheep ka? Ano ba yung mga ginawa mo? Ay, nako. 4 kami magkakapatid. Yung 3 kapatid ko matitino. Walang sakit ng ulo. Ako, puro kick out. Puro suntukan sa school. Puro away. Meron pa akong pinalo ng tubo sa ulo, na klase ko. Tapos meron pa muntik masaksak. Take note, high school days pa lang yan. Troublemaker ka? Hindi naman, napapalapit lang sa trouble minsan. Kasi mga tropa ko, puro mga maloloko rin eh. Same feather nga, sabi nila eh. Paano nabago ang takbo ng isang batang black sheep into a good boy? Sa showbiz eh. Nung nag-showbiz ako, medyo tumitinong na ako eh. Maturity na rin, tumatanda. Tapos nag-showbiz ako. Dati kasi, high school days, ang utak mo is away, suntukan, rumble, mag-cutting class. Nung nag-artista na ako, wala na away-away. Pamababae na. Speaking of pambababae, ibubulgar ko. Pag-uusapan natin dito, yung isang actress na naging bahagi ng buhay ni Mike. Tatanong ko sa iyo, Mike, naging kayo ba ni Camille Rojas? Oo. Been together, we live in for 2.5 years eh. Napakabait ng babae. People misinterpret her dahil sa image. Parang sa akin din, ang image si Camille is mataray. That time, alam ko, image yan, dadakot pa yata eh. Pag may leading man siya, dadakot niya. Parang ganyan ang dating niya. Ano ang dinadakot? Yung mismong kargada mo. Kasi ang build up sa kanya eh. Kasi sexy star eh. Nandadakot daw siya sa set, basta lalaki. Yun. Tapos pag nagsalita, mataray. Pag nag-English, mas mataray, mali-mali. Pero if you get to know her, she's a good person with a good heart. Napakabait ni Camille. Wala akong masasabi sa taong yan. Paano nagsimula ang relasyon niyo? Magka-eksena kami sa pelikula. Magta-try pala ako mag-sexy noon, pero yung pinasukan ko movie sexy, comedy sexy yung part na yun. Namit ko si Camille, that time may problema si Camille sa family niya, that time may problema rin ako sa sarili ko. So pareho kami lost. So doon nag-click kami. From there, ginaid ko siya. Nag-click kami, pareho kami may problema that time eh, kasi may mga issues ako sa... There was a point in time in my life, nagkakaso kasi ako sa katigasan ng ulo ko, may nagulpi akong mag-ama sa loob ng bahay nila. So, hindi ko naman totally mali, lalaki lang ako. Napasubo sa sitwasyon, mataas pa ang hormones ko, aggressive pa. Nagalit sa akin ng father ko. Sabi sa akin ng father ko, masyadong matigas ang ulo mo. Yung kasong pinasukan mo, ikaw rin ang lulutas niyan. Pababayaan kita, discard mo yan. Be a man to face yung consequence ng ginawa mo. Hindi niya ako inalayan sa kaso. Wala siyang pakialam. Wala naman akong alam sa kaso that time eh. So, nangapa ako ng mga tropa kong lawyer. Tapos tuwing may hearing, kinakabahan ako. Kasi may mga fiscals, may mga judges na. Tapos anxiety na baka matalo ko, makulong ko. Stuff like that. Nangyari na. So, may problema ako. Nung gabi-gabi, lasing ako. So, that time, namit ko si Camille. Si Camille na may problema rin sa family niya. Sa
pagiging artista niya, nakilala niya si Camille. May kwento ka kanina na 2.5 years kayong nagsama, nag-live-in kayo. Anong dahilan? Bakit ito nasira? Ay, kasi kay Camille, ganito yan eh. I believe in, if you're destined to meet, kapalaran din na maghihiwalay sa inyo. Kasi paghihiwalay namin ni Camille, hindi nakaplano yan. Sobrang mahal ko yan. Vice versa, ganun siya sa akin. Naghiwalay kami ng kapalaran. Nag-Japan siya, tapos ang plano namin, pag Japan niya, susunod ako after 1 week, magdi-Disney lang. Maganda yung plano. Siyempre, typical mag-shota, maganda plano nyo. Nung pag Japan niya, nag-apply ako ng visa, nadi-deny ako, for 3 to 4 times. Tapos nung nadi-deny ako, kinatawagan ko siya, hindi lang kami nagkasundo, mababaw eh. Young love to eh. Nagusto ko, tumawag siya sa akin everyday, kahit pa konti-konti ang tawag niya, basta marinig ko lang yung boses niya. Eh, ang ugali ni Camille, pag tumawag siya, ubus biyaya, isang tawagan, isang oras o gano'n. Tapos bukas, 3 araw siya natawag. Doon kami nag-away. Tapos nung nag-away kami, ayun na, nasira na yung trabaho niya. Hindi na kami nagkausap 1 week, 2 weeks. Nung na-approve na yung visa ko, sinundan ko siya, tinatrabaho niya, lumipat siya sa ibang lugar, hindi na kami nagkita. Talagang ayaw ng kapalaran eh. For example, Manila siya. Sa Japan, Manila area siya. Tapos lumipat siya parang Cebu. So nung nasa Japan na ako, hindi ko naman siya mapunta sa Cebu kasi mahal na yung ticket eh. Tapos nagkita, wala na, iba na, wala na yung magic eh. Wala na ang magic. Hindi na sila nagkita. May isang kwento na mayroong third party. Totoo nga ba na kaibigan din ni Camille ang ipinalit mo sa kanya? Kuya Morley, hindi niya kaibigan. Ganito yan. Nung nakatira kami ni Camille sa Santa Mesa, nasa baranda ako minum, may nakita akong magandang babae. Sabi ko, ganda yung chicks na to ha. Mukhang modelo. Si Miles, i-date ko to pag hiwalay na kami ni Camille. Nagkahiwalay kami, dinate ko nga siya. Naging kalipin ko rin ng ilang years din. Ilang years kayo nagbibin? Si Miles, mas matagal eh. On and off kami. I think naka 7 years kami, on and off eh. Ano ang dahilan ng hiwalayan? Kailangan na rin eh. I have to give way. Maraming pinagdaanang relasyon, maraming minahal na babae, si Mike Castillo. Pero alam po ba ninyo, sa edad niya ngayon, wala pa po siyang siniseryosong babae. May pangarap ka bang magkaroon din ng sariling pamilya, ikasal sa babaeng mahal mo? Lahat naman ng tao, Kuya Morley, may pangarap na mag-settle down, magka-family. Kahit hindi naman ako, di ba? Pero ang reason ko naman, Kuya Morley, kapag hindi dumating, wala akong magagawa. And secondly, right now, hindi pa ako pwede mag-settle down kasi ako lang nag-aalaga sa mother ko eh. May mga taong swerte, they have the privilege na pinanganak silang mag-asawa agad. It so happen, hindi ako sa mga sinwerte. Yung mga siblings ko, iba nakatira sa ibang bansa. Lahat sila may pamilya niya. Eh ako lang natitira na single at kasama ko yung mother ko. So kailangan ko siyang alagaan. Isang realidad na makatotohanan ng tanong. Nakita mo ba sa sarili mo ang pagkukulang mo? Bakit nagkaroon kang Camille? Nagkaroon ka ng panibagong girlfriend? And syempre, may mga dumating pang iba. Nakita mo ba sa sarili mo ang pagkukulang mo? Ang pagkakamali? Pag nagkaka-girlfriend ako ng modelo o artista, I'll make sure hindi ako makakahadlang sa future mo eh. For example, girlfriend kita, modelo ka, tapos nagkakaedad ka na, tapos merong dumating sa yung isang lalaki na sponsor mo, mabibigay lahat ng gusto mo sa buhay na hindi ko kayang mabigay sa'yo. I'll set you free. I'll set you free not because I don't love you. I'll set you free because I love you. Love should not be selfish. Yun ang pananaw ko dyan. Kasi yung opportunity mong dumating na itong lalaking to na mabibigay sa'yo lahat ng gusto mo sa buhay, giginhawa ka, and hindi ko mabigay, hindi kita i-hold back. Kasi mabibigay niya. I'll set you free. Then you will have a good life. Pas gusto ko nakita yung minahal kong babae nasa good life kesa sa hihilahin kita o babae na hindi ko naman pala mabibigay sa'yo. Hindi yan. Magmukhang kawawa ka lang. Ang paniniwala niya is love, not selfish. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ang magandang katawan, magandang mukha ay hindi pinagkait ni Mike Castillo sa showbiz. Nagpa-sexy. Mike, ano ang dahilan at nagpa-sexy ka? Ano-ano mga pelikula yung ginawa mo? Wala. Hindi naman ito. Isa lang eh. Kay Camille na-meet ko siya eh. That time kasi, nauso ang action. Nung nawawala na yung action, lumalabas na yung sexy. Lumalabas na dyan sila Camille Rojas, Aya Medel. Tapos sabi ko, sige nga, mag-try ako magpa-sexy kung pwede. Kinuha ko role nga, guest lang ako doon na ma-hold up na ako, naka-underwear lang. Tapos doon ko nga na-meet si Camille. From there, hindi nagtuloy yung sexy kasi parang sabi ko, di bagay, hindi ko carry. Bakit? Hindi ko alam, parang mas mukha daw akong nanggugulpi kaysa kalibog-libog. Inubo naman ako doon sa salitang kalibog-libog. Kaya sabi ko, hindi na yata bagay. Tapos from there, hindi ko na tinuloy. Pero from there, marami pang guesting. Kaya lang, hindi na ako tuy-tuy pa sexy. Sa screen, hindi ako kalibog-libog. Pero sa off-screen, medyo... May gay ba na na-inlove sa'yo at napatulan mo? Maraming gay naman na lumigaw, pero napatulan. So, ginatropa ko na lang eh. Ito nangyari sa akin eh. Ito, tuturin to. There was a time na trap ako eh. May isang talent manager na kinausap ako kasi may isang gay crush na crush ako. Tapos sabi niya sa akin, parang uso pa that time yung PR eh, sa babae. I-entertain mo sa bar, bigyan 10,000. Pa-PR tawag na doon eh. So, that time, sabi niya, itong gay na to, gusto ko ma-meet PR lang, bibigyan ako ng 15,000. Ako, sabi ko, sige, sabi ko, saan ang location? Sa hotel. Nakalimutan ko sa 5-star hotel. Di, pag-meet ko doon
sa gay na to, Chinese eh. Itong Chinese na to, sabi niya, huwag kang kilala, Mike, hindi to full-fledged gay. Ano to, parang sila may pamilya to. Hindi to machuchu, hindi gaya ng mga full-fledged gay. Pag natikman ka, magdadaldal na ka. Kasi nga, gay sila. Ito, may pamilya po na protektahan. So, hindi magaganyan. The secret will be safe. Yeah. Pag gusto ko, okay, fine. Lalaki ako eh, di ba? Baba ko lang yung pants ko. Di sabi niya, sige, PR, hotel, 15,000. Sige, okay. Di pagdating ko sa hotel, may style talaga, natrap ako eh. Sabi niya, nainip ka, kahintay sa'yo, umakit muna sa kwarto. Sabi niya, puntahan mo na lang. Di sabi, kasi confident naman ako, walang mangyayari sa akin. Kung ayaw ko, baka gulpihin ko pa yan eh. Inakit ko sa kwarto ngayon. Pagkakat ko sa kwarto, parang movie, madilim yun, naka-dim light, nakaupong ganyan eh. Tapos yung boses, ikaw ba si Mike? Pag tingin ko na ilaw, kamukha ni Rudy Fernandez, inchik eh. Ganda na lalaki! Chinese version. Maybe ko na niya. Nausap ko, kwento kami the whole night. Kasi hindi niya rin ako bastos, kasi hindi ako bastusin. Malandi lang ako pag safe ako sa lugar eh. Pero pag hindi na safe na kaya, hindi ako naglalandi, baka ma-rape ako. Natuwa naman siya. After ng usapan namin, i-shoot 30,000 sa akin eh. Tapos simula nun, tatawag ngayon kumain lang, bigyan ko cellphone. Pero walang nangyari sa amin, puro ganun lang. Nag-offer siya sa akin. Yung nga, gusto nga niya mag-sing along sa akin. Nag-offer siya, nagsimula sa 50. Kasi hindi naman ako sanay pumatol eh. Honestly, 50. Sabi ko, alam mo, gusto kitang pagbigyan. Sabi ko, okay lang naman. Kasi, yan eh. Sabi Sana ko, pinagbigyan mo na? ito nga, seryoso to. Sabi ko, ito eh. Sabi ko, okay lang naman kaya lang nahihiya ako sa'yo. Baka it's not worth your money. Dakota nga to, sabi ko. Kaya lang ang problema, baka hindi tumayo kasi hindi ako sanay, sabi ko. Kasi totoo naman eh. Sayang ang 75 mo. Hanggang sa pagdating ng buwan, kinukulit na ako. Ito, totoo to. Umabot sa 150,000. Okay, ano nangyari? Excited ako dito. Kasi yung 150, ako na nagsabi nun, pero ang presyo ayaw. After 1 week, tumawag. Sige, kasi natin 150. Kung ngayon may mag-aalok sa'yo ng mas mataas sa 150, Matanda na ako eh. paano kung meron? Pag-iisip ako. Pag-iisip ako. Malamang oo. Speaking of kita, may kinikita ka pa naman ngayon. Pero mas malaki ang kinita mo sa Japan. Balikan po natin ang kwento niya ng mga panahong nag-host siya sa Japan. Anong kwento mo rito? Yan sa Japan naman yan, nagsimula yan kay Camille din nung pinunta ko sa Japan. Pagpunta ko kay Camille sa Japan, wala na siya sa Tokyo, umipat siya sa ibang lugar, di ba? So, na-stranded daw ngayon. Kasi Camille, masyado akong too much love. Talagang na-depress ako dyan. Kasi parang pinaka-first love ko yan eh. Na-depress ako sa Japan. May tropa ako, nag-alok pare, magtrabaho ko sa club na to. Red Shoe pa nga pangalan ng club eh. Sa may Chiba. Trabaho ko dito, tol. So, sweldo ka ng ganito. Gusto mo rin naman uminom, kapi-gabi, lasing ka pa dyan. Di sabi ko, sige, subukan natin. Di pagpasok ko sa work, hindi ako man magtrabaho eh. Kasi wala naman akong pakialam eh. Gusto ko lang maglasing eh. Kapi-gabi, lasing nga ako. Binibigyan ako ng tip ng babae, tapos lasing. Bisa kakatukin na ako sa dressing room. Nakabulagta na ako. Ini-entertain ko nga, pag nagkukwento ako, puro love story ko kay Camille. Siyempre, mamupol doon. Type niya ako, tapos ang kinukwento mo, love story mo. Ini-entertain ko tong babae, tapos may tumatawag sa akin Koreana. Eh, hindi ko pa naintindihan hapon. Sabi nung Pinoy, pare, tawag ka ng Koreana. Sa hapon, sabi, bibigyan ka ng ichimang. Sa Tagalog, bibigyan ka ng lapad. Hindi ka ba sineminar muna bago pumunta ng Wala Japan? nang Kung ganun. paano makipag-communicate, kung paano mag-i-entertain? Hindi kasi ganito, Kuya Morley. Sabi niya sa akin, Mike, ang trabaho dyan, ganito. Sa seminar nga, briefing, entertain, ganyan. Sabi ko, 16 years old pala ako, nambababae na ako, nambobola na ako eh. Diyan nga ako nag-graduate eh, sa pambobola sa babae. Sabi ko, Maganda si Miles, sexy, na-in-love si Mike. Mike, na mga panahon, nung na-in-love ka kay Miles, dumating yung oras o kwento ng buhay mo na muli kang nanganib, nasuong ka sa gulo. ano yun eh, family reunion, tapos lasing lahat, pati ako lasing. Tapos bigla nila akong kinuyog. Tapos sasaksak ako eh, nagkakaso nga yun eh. Sa mga panahon na naghiwalay kayo nitong si Miles, hindi na ba kayo nagkabalikan? At ano ang sumunod na nangyari pagkatapos masaksak ka? Actually, yes, si Mas, hindi ko alam kung mahilig ako sa mga babaeng may challenge o mga weird. Right now, I have a girlfriend, si Taba, si Isa. Medyo weird din yun eh. Mahilig ako, ayoko ng mga boring. Siguro, hindi ko alam, mas attracted ako sa mga ganun eh. Tawagin, ma-action eh. Pagkatapos nagkakaso eh, nagkahiwalay kami ni Miles eh. But hindi yan, nagkikita pa rin kami. Tumating sa point, may boyfriend siyang Chinese na nakita ko, sabi ko, may future ka na dyan. Go with him. I let go. Pero sadly, si Miles, namatay. Hindi tayo sa cancer eh. Mahal ko yung tao yun eh. Up to now, mahal ko pa rin. Lahat naman nag-i-extra na naging mabuti sa'yo, mahal ko eh. Si Camille, mahal ko yan. Camille is my BFF. Kumari ko pa. Si Miles, mahal ko yan. Yung girlfriend ko ngayon, si Ice, mahal ko rin yan. Gaano kamahal ni Mike Castillo ang kanyang nanay? Puso sa puso, kwentong tapatan, pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Please welcome ang mami ni Mike. Mike, ikaw na mag-intro. Ito po ang aking number 1 na babae sa puso ko, may ma'am. Si Loretta. Yan. Mami Loretta, ilang taon na po kayo? 78 na. Ang Mike Castillo ba ay tunay mong pangalan? Oh, Michael Castillo Suar. That time nag-artista ako, hindi gaya ngayon, open na eh. Sila Kim Chiu, swerte nga yan. Nung panahon ko nag-artista ako, hindi tanggap ang mga Chinese kasi puro Spanish. Si Mami ang Castillo. Sa father side, Ikaw ang Chua, Mami. Maraming kwento ang nakakarating sa atin na kung saan, syempre, may mga anak na hindi nagiging mabuti sa kanilang magulang. Mga anak na nagiging pabaya sa mga taong naging bahagi ng kanilang buhay, ng kanilang kabataan.
kabataan, kumbaga ay hindi tumatanaw ng utang na loob. Sa pagkakataong ito, Mike, itanong kita, kumusta na ang relasyon nyo bilang mag-ina? Oo, the best yan. My mom is my barkada, she's my best friend. Kaaway din, lahat na, package in general. Naikwento kanina ni Mike na sakit siya ng ulo ng kanyang pamilya. Laging may dalang problema. Itanong natin kay Mami. Mami, naikwento ni Mike kanina, naging black sheep siya sa pamilya nyo. Kuwentuhan mo nga kami yung mga bagay na naalaala mong ginawa ni Mike nung kanyang kabataan. Masakit ang ulo, nakakating class, Parating kick out pa. out sa school. Nakipag-away. Lahat. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kahit itali mo, tatakas din yan. Ang ginawa ko, prayer, na sana magbago na siya. Nakatotoo naman, nagbago rin. Nung pumasok na siya ng showbiz. Nung 50-50 ako, nasa tabi ko. Oras-oras na, binibigyan niya akong gamot. Hindi man lang siya makatulog, hindi siya makakain. Nasa tabi ko lang, tingin ang tingin sa akin. Anong naging sakit yun po ba, Mami? May anxiety ako, may depression. Tapos, yung sakit ko, hindi ko rin mag-get eh. Minsan, nahihilo. Minsan, hindi ako makakain. Marami, hindi ko alam maintindihan. Kailangan, minsan may oxygen. Ito naman, di ba kakalabas? Palagi nasa tabi ko. Kahit na may mga barkada, nayayan siya. Hindi rin siya makaiwan sa akin. Pag nasa hospital naman ako, siya nagpapakain sa akin. Kaya hindi siya nakapag-asawa dahil din sa akin. Sa mga magulang na may problema sa kanilang mga anak, manghihingi tayo ng tip kay Mami Loretta. Mami Loretta, bukod sa dasal na ginawa po ninyo, ano pa po ang ginawa niyong ibang paraan para ang isang black sheep, mahilig maggulo, away, sakit ng ulo, na si Mike Castillo ay magbago? Ako naman, pinangako ko sa itaas, pag nabago ng anak ko, every year, magcha-charity ako sa Jose Reyes. Kaya ang ginawa ko, nung nagbago na siya, nakatotoo naman sa taas. Nung nagbago na siya, nagcha-charity na ako sa Jose Reyes. Pag birthday ko na yearly, nagbibigay ako ng pera sa Jose Reyes. Iba palang feeling mo pag nakita mo sila. Parang yung puso mo, nuhulog eh. Tapos paglabas ko, I feel very happy. Parang nakatulong na ako. Simulang noon, ayan, laking pinagbago niya. Mike, habang nagsasalita ang nanay mo, yung mga kwento na pinamatigas ang ulo mo, alaaway ka, lagi naghahanap ng gulo, na wala kang kaalam-alam na ang nanay mo pala ay nangako, nagpanata, magbago ka lang, gagawin niya yan. Bilang isang anak, anong naramdaman? Kasi ano yun eh, naniniwala ako Kuya Orly, ang pagbabago, it should be from yourself, from your heart. Kasi kahit anong malakas sa nanay mo, pagalitan ka, pero pag sa utak mo, ayaw mo magbago, wala eh. Pero ako, nagising ako na parang na-feel ko na, na-try ko kasi gumawa na mabuti eh. After, I feel parang mas masarap maging mabuting tao kaysa maging tarantado. Na-feel ko yun. From there, tuloy-tuloy na yun. Tsaka ever since kasi, I was connected to my mom. When I was in high school, tasakay ako ng jeep, tas Valentine's Day, may magbibenta ng bulaklak, bibiliin ko yun, uuwi ko, bibigyan ko sa nanay ko. So, ever since pala, attached na pala ako sa mother ko. So, nung nag-matured ako, mas nag-grow yung feelings. Yung sakit naman ng mother ko, may squeeze ako, hindi niya masabi. Ang sakit niya is unique, Kuya Orly. Yung vitamins niya, kailangan mong katayin sa 20 pieces. Tapos, papakainin mo siya ng maliit na maliit lang. Kapag napatake mo siya ng more than that, hihimatay na siya, hindi kaya i-absorb ng katawan niya. Vitamins sa maliit, hindi niya kaya. Meron siyang maintenance high blood. Tapos, nagka-UTI pa, kailangan antibiotic. Paano mo mapatik sa kanya lahat ng gamot niya? Sa ang vitamins sa pagkalitit, hihimatay siya pag nasobrahan. So, ganun siya ka-weak, hindi nga siya makatayo eh. Paano mo at ano ang ginawa mo? Nag-prayer din ako, humingi ako ng lakas sa katulong. Binonitor ko siya from time to time, yung vitamins. Mike, sa mga katulad mong artista, madalas kapag ka masyadong makananay, nagtatawanan ng lihim. Dahil action star ka, mas sigurado, lalaki, dapat barako. Ano reaction mo pag sinasabing mamas boy ka? Hindi kabawasan sa pagkalalaki natin ang maging mamas boy. Kapag ikaw, deep inside, alam mong barako talaga, walang issue sa yun. Mamas boy ako, okay. Inaalaga ko yung nanay ko, walang issue yun. Hindi kabawasan sa pagkalalaki ang maging mamas boy. Yun ang paniniwala ko. Just be true to yourself. Tanong ko sa'yo, gano'ng kamahal si Mami Loretta? Ay, sabi ko siguro ang pinaka-plan sa akin ng God or ang pinaka-destiny ko sa buhay sa alagaan nanay ko eh. Sabi ko sa mother ko, mother, binibigay ko na nga sa yung buhay ko eh. Hindi na nga ako nag-asawa, hindi na nga ako nagkapamilya. I'm dating someone right now for more than 10 years pero buting understanding siya eh. Naintindihan ang sitwasyon ko. Siya rin may mga obligasyon sa buhay niya. Mami, sa mga sinasabi po ni Mike na posibleng hindi na siya makapag-asawa, posibleng ikaw na lang ang alagaan niya. Bilang nanay, kapain ko po ang dibdib ninyo. Ano po ang nararamdaman niyo? Masaya. Maswerte ako sa anak. Sa apat na anak ko, siya nag-aalaga sa akin. Yung iba, may pamilya na. Kaya I feel very happy kasi pag wala siya sa tabi ko, kinakabahan ako. Palagi anytime hinahanap ko siya. Pero Mami, naisip mo ba na kung sakaling lahat naman po tayo ay mawawala sa mundo at karamihan nga na ng mga senior citizen, ang sabi nga po ay nalalapit na ang pagsayaw mo sa kalungkutan ng mga taong iiwanan. Mami, what
pumikit ang ating mga mata, iunat natin ang ating mga paa. Nang binata pa, nang walang asawa, si Mike, magiging maligaya po ba kayo? Iniisip ko rin ang future niya. Sabi ko, pag may mas magandang gustong go, I will let you go. Kung nakahanap ko ng babae, kasi kailangan may kasama ka pagtanda mo, may mag-aalaga sa'yo. Inayan ko naman siya maghanap kung talagang magpamilya rin siya. Siyempre, maawa ko sa kanya. Pag wala na ako, sino mag-aalaga sa kanya pag may edad na? Yun din nasa isip ko. Tama. At para kang nanalo sa loto, daig mo pa ang nanalo sa loto. Yeah. Dahil ang magulang na may mabuting anak, daig pa ang tumama sa loto. Tama ang sinabi mo, parang tumama ka ng loto. Dahil hindi lahat ng anak naging mabuti sa kanilang magulang. Siya lang nakita ko talagang maano siya sa akin, maalaga. Pag may something wrong ako, nag-worry siya. At syempre, hindi rin lahat ng magulang naging mabuti sa kanyang anak. Mike, tanong, bakit mas binigyan mo ng prioridad ang mami mo kaysa sa sarili mong kaligayahan o pagkakaroon ng girlfriend o mag-isip na magkaroon ng pamilya? Ang nanay ko, di na yung bata. So, kailangan ko siya bigyan ng priority. Kasi by the time na wala na siya, pwede naman ako mag-girlfriend by that time Kasi kung binigay ko muna yung time ko sa girlfriend ko, and my mom has only 15 to 20 years to live, hindi ko na siya makakasama, tsaka magsisisi pag wala siya. Dapat ganyan, dapat ganyan. Ayaw ko may regrets pag nawala siya. So, I'm making the best of my time, of her time, magkasama kami. Kasi mga 10 to 15 years, wala na siya So, siya na muna unahin ko. Kasi yung girlfriend, andyan lang naman yan. Bata pa yan Kahit pag nawala siya, tsaka ako mag-girlfriend, andyan pa yan Kung inuuna ko yung girlfriend ko, siya, mag-exit na sa buhay, tsaka ko siya, malabo yun. So, kaya siyempre, ever since naman siya ang priority ko Kahit, Pero, darating pa ako sa centennial birthday ni Mami. Oh, 100 years. Oo, so ayun ang hoping ko. Yun ang hope ko sana. Oo. Aating pa ako. Pero tanong ko ito, Mike. Marami ka ng pinagdaan ng basag ulo, pinagdaan ng away, problema, at nagdesisyon ka na rin ng mas madalas mali. Ano ang kinatatakutan mo na mangyari sa'yo o mangyari sa mama mo na palagay mo ay hindi mo kakayanin? Lahat naman ng sa buhay natin na problema kakayanin natin Pero kung anong greatest fear ko, the right time for her, dumating na yung time niya, wala akong magagawa. Ito sa cycle of life. Pero yung moment na yun ang kinakatakutan ko. I'm getting ready, pero hindi ko ma-imagine yun. Mami, sa mga naririnig mo sa sinasabi ni Mike, na I'm sure first time mong naririnig ito dahil ngayon ka lang din na-interview. Pero everyday, sinasabi niya sa akin Ma, I love you. Malambing kasi ako sa nanay ko Malambing ako Kasi every morning, pag wake up siya, papasok siya sa kwarto ko. Tapos sabi niya, good morning, Ma. I love you. Parang na-feel ko na I'm happy. Pag gabi naman, papasok ulit sa kwarto ko. Halikan niya ako. O sige Ma, higa sa akin, magkwentuhan kami. Tapos sabihin ko sa kanya, time up na. Matutulog na ako, hindi ako malate. Sasabi, I love you. Nakakatuwa nga Pag bata tayo, inaalagaan tayo ng magulang natin. No. Pag tumanda ka pala, in return, ganun yung gawin mo sa magulang mo. Sa akin, sa case ko, ewan ko sa iba. Titignan ko, kumutan ko siya, minsan nakalabas yung paa niya, ihilay ko, kumutin ko mabuti. Pag nakita ko okay na tayo siya, tsaka ako matutulog. There was a time na siya, may sakit siya, na yung 50-50. So sobrang daw tutulog, di ako kumakain. Pag isyo, hinimatay ako Totoo. May picture pa ako, hinimatay ako Mami, ang swerte mo naman. Alam mo, maraming maiinggit na mga nanay, tatay. Totoo ito. Totoo. Alagang-alaga siya sa akin. Grabe yun. Pag nawala siya, Matagal na wala ako tapos sa mundo. Tagal na wala yan. Mami, nung bata ba siya, nakakita ka ng sign na ganyan siya kabait? Nung malit siya, hindi. Masakit ang ulo ko. Nung medyo na ako sa taas, medyo unti-unti nagbago na. Sa maturity rin. Tsaka Dating attached na mature talaga na. ako sa kanya bata pa. Hindi lang nag-full bloom yung care ko. Kasi Kaya hindi ko pa yung siya mga appreciate. kapatid niya, naiingit sa kanya, sabi niya, kaya lahat daw pinapabor ko raw sa kanya. Mike, gusto kong marinig mula sa iyo. Mensahe para sa mga kabataan, sa mga anak na lumalaban, hindi nagbibigay respeto at pasakit, pasaway sa kanilang mga magulang. Ito lang ang payo ko sa inyo, mga tol, mga pare, mga barako dyan. Mahalin nyo ang magulang nyo. Isa lang yan. Isang pares lang yan. At hindi nyo habang buhay makakasama. Yun yung magulang nyo man, naging masama man sa inyo o hindi, magulang pa rin natin yan. Wala tayong magagawa. Kailangan din alagaan talaga. Kasi ako naniniwala ako Para lang sa akin to hindi naman sa lahat. Walang karapatan magalit ang anak sa magulang na matagal Para sa akin Alagaan yung magulang nyo kasi nasa huli ang pagsisisi. Diba, gasgas na yung linyang pag namatay yung magulang nyo. Dapat ganito ginawa ko. Dapat ganun. Dapat binili ko yung pagkain ng sinabi. Pero wala kayong regrets, lagaan nyo habang buhay pa. Do what you can do. Do the best na magibigay nyo sa nanay nyo. Mas kabilib-bilib pa kayo kapag inaalagaan nyo yung magulang nyo. Mas lalaki pa kayo, mas barako pa. Saludo pa ako sa inyo. Lumang tanong, pero sasagutin mo ng bagong linya. Ano ang masasabi mo dito sa matagal ng usaping responsibilidad ng kanyang mga anak na alagaan si nanay kapag matanda na? At responsibilidad naman ng isang nanay na alagaan ang kanyang anak.
May responsibilidad ng anak sa magulang. Lalo na kapag medyo mahirap kayo at medyo yumaman ka, kailangan mo suportahan ng magulang mo. Sa akin, hindi ko maatin makita mo. Ako, kumikita, yung magulang ko, naghihirap, walang makain. Kahit sabi mo naging masamang magulang sa akin yan. Kumikita, kumakain ka ng masarap, tapos yung magulang mo, hindi mo mabiyayaan kahit konti. Hindi naman siguro kabawasan ng bigyan ng 1/4 sa kinikita mo sa magulang. Mami, anong masasabi niyo po dito na may ganitong pananaw si Mike? Maswerte ako. Naiiyak tuloy siya. Naiiyak ako. Kasi may kasabihan pa nga ako, sabi ko sa nanay ko noon eh. Sabi ko, mother, kaya ko ibigay siya yung buhay ko eh. Ako, I love life. I love life so much. Lahat ng pwede ikapahamak ko, inaalagaan ko. Pero sabi ko, kung dumating ang time, kailangan natin palit. Ibigay ko yung buhay ko sa'yo. Ibigay ko sa'yo. No, walang without blinking. I'll give you my life. Sabi ko. That's true. Medyo corny, pero true to. It's true. That's true. Sasamantalahin ko na yung pagkakataong ito. May gusto ka sabihin sa nanay mo. Alam naman na lahat eh. Kung you have to tell your mom how much you love her at pakita mo everyday. Pag dumating ang time, bilas na nawala, hindi mo nasabihan ba kayo, magsisisi kayo. Pag nasasabi mo everyday, at least fulfilled ka. Kung mawala man siya, nagawa mo lahat lang pagsisisi, di ba? Ganun lang sa akin. So, you have to take care of yourself, not for yourself anymore. For the people na masasaktan mo pag nawala ka bigla. Take care of yourself para sa tao maiwanan mo. Ito ang realidad. Ito ang katotohanan. Mike Castillo sa likod ng kanyang pagiging artista, isang mabuting anak pala. Maraming salamat. Thank you, Mike. Oh. Good morning. Ngayon mo lang ako na medyo paano napag-usapan pa rin. Lahat ng interview ko, puro action. Ngayon lang para naging corny at ano. Mami, thank you. Thank you po. Isang makabuluhang kwento na naman po ang inatid namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, pagmamahal, at patuloy po na pagkiklik po sa aking subscription. I-share nyo po itong aking vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka saan man panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.